O aking Laura, hindi ko lubos maisip ang iyong kalagayan sa kamay ni Conde Adolfo. Alam ko ang kanyang nais sa iyo. Gustuhin ko man na ikay iligtas, ngunit hindi ko magawa dahil ako ay nakatali sa punong ito. Bakit sa dinami-dami pa magiging karibal ko sa pag-ibig? Ikaw pa, Ama. Hindi ko na inaasahang magagawa mo ito sa akin. Tinaksil mo ako. O aking Clerita, pinapangako kong magiging masaya ka kapag nakuha na kita sa kamay ng aking ama. Kung ito ang huling araw ko sa Albania, nais kitang pasasalamatan aking ama sa pagiging inspirasyon ko sa lakbay na ito. Lalakasan ko ang aking loob, may paghiganti ka lang sa walang puso na si Conde Adolfo. Sinong misteryosong nagsasalita? Isang hindi pamilyar na lalaki. Sino ka? Binantayan mo ba ako? Oo, Ginoo. Ano nga pala ang iyong pangalan? Ako si Alani, isang Moro. Ako naman, si Florante. Patid ko, ikay taga-Albania sa suot mong yan. Albania ka at ako ay isang Persiano. Kalaban ka ng sekta ko. Tingin mo, magkatoto tayo? Tama ka. Sa isang lokado ng Albania syudad, doon ko nakita ang unang liwanag. Si Duque Biseo ang makumlihan, naroon rin ang aking inang minamahal, Prinsesa Floresca. Silang dalawa ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay, walang pagkukulang, minahal ko at tinanggap. Ako ay minsan nang mapahamak dahil sa isang muwit ng daragi. Mabuti na lang at ako ay naligtas ng minsan kong nagagalang pinagay. Bakit ka pala napadpad dito? Dahil sa kagustuhan ng aking ama na maging mas mahusay akong mag-aaral, ay ipinadala niya ako sa Atenas upang ipagpatuloy ang aking mag-aaral. Ipinagkatiwala sa akin ang maestrong nangangalang Antenor, mabait at mahusay sa lahat ng bagay. Sa Atenas, noon ko natatnan ang isang mag-aaral na sinasamba ng buong eskwela at marunong sa lahat. Siya ay si Conde Adolfo, ang anak ni Conde Sileno. Ako ay nag-aral doon ng filosofiya, astrolohiya at matematika. Sa lahat ng bagay na aking nakamit, Conde Adolfo ay naunti-unti lang naunti. Florante, natapos mo na ang taon mo rito sa Atenas. Huwag mong kakalimutang ipinagmamalaki sila. Naway, huwag mo akong kakalimutan. Florante at Minandro, mag-iingat kayo sa iyong paglalakbay. Maraming salamat at sa buong puso ninyong pagtanggap dito sa aming eskwela. Kami ay mauuna na po. Maraming salamat, Antenor. Sa aking pag-apak sa Albania, datnan ko ang aking ama, isang embahador ng bayang Crotona ang nag-abot ng sulat. Magandang umaga, Dr. Garcia at Presidente. Nais ko lamang iabot ang liham na ito. Sino ito at saan nanggaling na siyudad? Ang aking bugtong anak na si Florante. Sa ang aking ipapasama ay sa misma ang anak.
pumunta sa bayan ko. Ang ganda mo, prinsesa. Gusto ako nga pala si Florante at binadala ako dito ng aking ama upang tumulong sa darating digmaan. Kung ganoon, maraming salamat sa pagtanggap sa gusto ng iyong ama. Nararapat lamang na ikay mag-ingat. Nakakaasa ka, prinsesa. Kami ay nagtagumpay sa labanan namin ni General Osmanic. Sa 5 buwan ng aking pananatili sa Crotona, napagpasyahan ko munang bumalik sa bayan ng Albania. Nalaman kong nilusob ng kaaway ang aming bayan. Habang kami ay naglalakad, may narinig ako Narinig ko na kayo. sa sigaw na babae na hindi naman kalayuan sa amin. Sa hindi malayong dapit, aming natanaw isang babae ang nakataklob at may pit ang pagkakatali. Agad naman kami umatake. Sa tulong ng aking mga kasama, mabilis na napatumba ang mga kaaway. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Ikaw ay ligtas na. Laura? Malaki ang aking pasasalamat sa iyo sa katapangan mo ipinakita at sa pagligtas ng aking anak. Walang anuman ho. Angad ko pong tulungan ang bayan ng Crotona. Ama! Salamat sa Diyos at nakauwi kang ligtas na. Pinangatapangan kung hamad ko namang mamatay, may ligtas lamang wala kaming kaawin sa iyo. Bukod pa rin ang gagawin ko lahat, makasal lamang kay Laura.